Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Ballot listing ng mga partido sa balota, kumpleto na. PITX nagsisimula ng maghanda para sa pagdagsa ng mga biyahero sa nalalapit na undas. Dating Pangulong Duterte, inimbitahan nang dumalo sa pagdinig sa Kamara ukol sa war on drugs. Senate President Cheese Escudero, iginiit na hindi katanggap-tanggap ang pahayag ni VP Sara sa pamilyang Marcos. Igilas pasok na sa eFIBA World Final Season 3. Blackpink Rosé, Bruno Mars, naglabas ng hit single na Apathy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, matapos ang isinagawang electronic raffle nitong Biyernes, na kumpleto na ng Commission on Elections o COMELEC ang pagkakasunod-sunod ng 156 na party list sa opisyal na balota para sa halalan. Nakuha ng 4Ps o pagtibayin at palaguin ang pangkabuhayang Pilipino ang unang pwesto sa balota. Mula sa 156, nasa 124 na party list groups ang nakilahok sa isinagawang electronic raffle. Pangungunahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang hiwalay na investigasyon ng Senado ukol sa kampanya laban sa iligal na droga ng nakaraang administrasyon. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Inanunsyo ni Senate President Cheese Escudero na ang Senate Blue Ribbon Committee ang mangunguna ng investigasyon ng Senado ukol sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Paliwanag ni Escudero, ang nasabing komite ang kanyang piniling duminig sa issue ng drug war dahil ito ang maaaring magsagawa ng motu proprio investigation. Dahil dito, si Senate Minority Leader Coco Pimentel III ang mangunguna sa nasabing komite. Pagtitiyak ni Pimentel, magiging makatuwiran at hindi mababahiran ng politika ang pag-iimbestiga ng komite. Aniya, pangahawakan at pagtutuunan lamang niya ng pansin ang mga lalabas na ebidensya sa mangyayaring pagdinig. Sa sentro umano ang investigasyon ng Senado ukol sa mga insidente ng extrajudicial killings o pagpatay ng mga sospek kaugnay ng iligal na droga. Ayon sa mga datos, umabot sa mahigit 6,000 mga drug suspect ang pinatay sa mga police operations. Paniwala naman ng ilang mga grupo, ang mga insidenteng ito ay tinatayang umabot ng 30,000 kaso dahil sa mga hindi naiulat na mga pagpatay. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, naghahanda na ang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX para sa pagdagsa ng mga biyahero dahil sa nalalapit na undas. Inaasahang mahigit 2.2 milyon ang dadagsa sa PTEX para umuwi sa kani-kanilang mga probinsya mula October 21 hanggang November 5. Abiso naman sa publiko, agahan ang pagbili ng mga tiket dahil posibleng magkaubusan agad dahil sa dami ng mga pasahero. Samantala, umabot sa kabuuang 24.36 cubic meters ang mga nakolektang basura mula sa dalampasigan ng Dolomite Beach sa Manila Baywalk sa Pasay mula sa regular na pagsasagawa ng coastal cleanup ng MMDA Metro Parkways Clearing Group nitong weekend. Ilan sa mga basurang nahakot ay ang mga plastic, kawayan, kahoy, plastic bottles, balat ng candies, mga sanga ng puno at iba pa. Patuloy naman na paalala ng ahensya sa mga bumibisita sa lugar na huwag mag-iwan ng anumang uri ng basura upang mapanatili ang kalinisan sa kapaligiran. Sa
Sa ating ulat panahon, pinangalanan na ang bagong tropical depression na nakapasok sa ating bansa na si Christine. Nasa silangan ng southeastern Luzon ang sentro ng tropical depression. Aktibong nakataas ang tropical wind signal number 1 sa Catanduanes sa kapuluan ng Luzon, gayon. Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, ballot listing ng mga partido sa balota, kumpleto na. PITX nagsisimula ng maghanda para sa pagdagsa ng mga biyahero sa nalalapit na undas. Dating Pangulong Duterte Inimbitahan na ng Quadcom si dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa pagdinig ng Kamara ukol sa drug war. Kaugnay ito ng mga insidente ng extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon. Francis Riodique nag-uulat para sa One Media Network. Formal nang inimbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa pagdinig sa Kamara. Kaugnay ito ng paglilinaw ng nangyaring operasyon ng nakaraang administrasyon laban sa iligal na droga. Biyernes noong nakaraang linggo nang sumulat ang Quadcom chairman na si Surigao del Norte Representative Ace Barbers kay Duterte. Inaanyayahan siyang makadalo sa susunod na pagdinig ng Kamara ukol sa drug war sa darating na Martes, October 22. Sa kasalukuyan, wala pang kumpirmadong impormasyon na makakadalo si Duterte. Samantala, itinanggi naman niya ang alegasyong may reward system ang kanyang naging kampanya laban sa iligal na droga. Ayon sa kanya, tanging pagkain lamang at pagbati ang kanyang naging pabuya para sa mga pulis na nagsagawa ng mga matagumpay na misyon. Matatandang isinawalat ni dating PCSO General Manager Royina Garma na umaabot sa 1 milyong piso ang nagiging pabuya ng administrasyon sa mga pulis sa bawat pagpatay sa war on drugs. Francis Riodique nag-uulat para sa One Media Network. Ipinahayag naman ni Senate President Cheese Escudero ang kanyang pagkadismaya sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa pamilyang Marcos. Ayon sa senador, unbecoming ang pahayag ni Vice President Sara bilang siya ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Matatandaang sinabi ni Vice President Sara na huhukayin niya ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung hindi tatantanan ng mga patutsyada ng pamilyang Marcos. Nangako naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na patuloy na ipagtatanggol ng bansa ang mga soberanong karapatan nito sa West Philippine Sea sa gitna ng kanyang talumpati sa isang exhibit ng Philippine Veterans Bank sa Leyte. Binanggit niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at pakikipagtulungan sa ibang bansa upang mapanatili ang kapayapaan at kalayaan kasunod ng mga banta sa teritoryo ng bansa. Ayon kay Romualdez, ang laban para sa teritoryo ay laban din para sa kinabukasan at karapatan ng bawat Pilipino. Korean gambling lord inaresto ng BI sa Parañaque kamakailan matapos itong hanapin ng pamahalaan ng Korea ng 2 taon. Yan ang balitang tinutukan ni Jade Buhoy.
Inaresto ng Bureau of Immigration o BI Fugitive Search Unit o FSU ang isang South Korean na si Choi Jong-uk na wanted sa kanilang bansa dahil sa iligal na pagsusugal. Nahuli si Choi noong 12 ng Oktubre sa isang kilalang entertainment area sa Barangay Tambo, Parañaque. Simula pa noong taong 2019, nasa wanted list na ng BI si Choi matapos masangkot sa pagpapatakbo ng iligal na website para sa pagsusugal na tumatanggap ng taya mula sa mga Koreanong kliyente. Kasabay nito, iniulat din ng BI ang pag-aresto sa isa pang South Korean na si So Jong-chul na wanted naman sa kanilang bansa dahil sa iligal na kalakalan ng droga. Nahuli naman si So noong 7 ng Oktubre sa Clark Freeport Zone sa Angeles City, Pampanga. Matapos nito, parehong ipiniit sina Choi at So sa BI facility sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig habang hinihintay ang kanilang deportasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Lubos na ikinatuwa naman ng DOT na mapabilang ang ilan sa mga accredited accommodation sa bansa sa Michelin Guide Hotels 2024. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. 6 sa mga accredited resort at hotel ng Department of Tourism o DOT ang kinilala ng prestihiyosong Michelin Guide Hotels 2024. Ang Michelin Guide ay tinatag noong 1900s, natanyag sa pagkilala sa kahusayan sa mga hotel at restaurant sa buong mundo kung saan layon nitong magrekomenda sa mga turista ng mga akomodasyon na may mataas na kalidad ng serbisyo. Kabilang sa mga featured property sa Pilipinas na napabilang ay ang Admiral Hotel Manila M Gallery, ang Manpulo, Crimson Resort and Spa Mactan, Hotel Okura Manila, Naipalad Hideaway at The Peninsula Manila. Ang mga accommodation establishment na ito ay nakilala ang kanilang mga sarili, hindi lamang para sa kanilang mga marangyang akomodasyon, kundi pati na rin sa kanilang mga kontribusyon sa pagpapahusay ng culinary scene ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng patuloy na paghahatid ng pambihirang serbisyo, disenyo at mga karanasan sa kainan, naabot ng mga hotel na ito ang mahigpit na pamantayan ng Michelin. Dahil dito, lubos na ikinatuwa at ipinagdiriwang ng DOT ang tagumpay na ito ng bansa kung saan naitampok ng mga establishmento ang pagiging hospitable ng mga Pilipino, gayon din ang pagtaas sa pandaigdigang katayuan ng bansa sa industriya ng turismo. Samantala, upang mapabilang sa Michelin ay masusing tinatasan ng random inspector mula sa iba't ibang nasyonalidad ang mga restaurant sa buong mundo bawat taon. Ito ay batay sa 5 pamantayan. Ito ay ang kalidad ng mga sangkap na ginamit, kahusayan sa lasa at mga diskarte sa pagluluto, ang personalidad ng chef sa kanyang lutuin, halaga para sa pera at ang consistency sa pagitan ng mga pagbisita. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. BOC kinumpiska ang higit sa 1 milyong pisong halaga na iligal na droga. Gilas pasok na sa FIBA World Finals Season 3. Hamas leader Sinwar nasawi sa sagupaan kontra Israeli. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force. $1.48 na gramo ng high-grade Kush marijuana ang nagkakahalaga ng higit sa 1 milyon piso ang nasabat ng BOC sa Clark, Pampanga. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC Port of Clark ang 1.48 grams ng high-grade na Kush o marijuana na nakatago sa 4 na damit na nagkakahalaga ng 1.572 million pesos.
Isinagawa ang inspeksyon katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Philippine National Police o PNP, National Bureau of Investigation o NBI, Pampanga District Office, Department of Justice o DOJ at mga opisyal ng barangay Dao. Pahayag ng BOC, idineklara ang padala bilang men's tracksuit, polyester men's cotton shorts at sinuri ng X-ray inspection project matapos makita ang kakaibang imahe sa loob nito. Sa tulong ng canine sniff test, nakumpirma ang presensya ng iligal na droga. Natagpuan sa pisikal na pagsusuri ang 4 na vacuum-sealed na pakete ng high-grade marijuana na nakabalot sa mga damit. Matapos nito, ibinigay ang mga sample sa PDEA para sa chemical analysis na nagpapatunay na ang substansya ay marijuana, isang mapanganib na droga na ayon sa RA number 9165. Inisyo rin dito ang warrant of seizure and detention para sa padala dahil sa paglabag ng Customs Modernization and Tariff Act at RA number 9165. Samantala, patuloy naman isinusulong ng BOC sa pamumuno ni Commissioner Bienvenido Rubio ang kanilang kampanya laban sa smuggling ng illegal na droga alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagpakita ng suporta ang Department of Trade and Industry o DTI at First Lady Liza Araneta Marcos sa ginanap na Katha Awards ng Manila Fame sa World Trade Center Pasay nitong kamakailan. Ang Manila Fame ay ang nangungunang trade show ng Pilipinas para sa mga dekalidad na produkto sa bahay, fashion at lifestyle. Ayon sa DTI, nais nitong manguna ang Philippine creative sector sa creative economy ng ASEAN pagsapit ng taong 2030. Kaya naman sa ilalim ng bagong Pilipinas ay patuloy ang kagawaran sa pagiging competitive nito sa strategic marketing, capacity building, design consultancy, training programs at platform para masuportahan ang MSME sa buong bansa. Balitang pandaigdigan, nagluluksa ang Palestinian group sa pagkamatay ng pinuno ng Hamas na si Yahya Sinwar matapos ang sagupaan sa pagitan ng Israeli sa Gaza nitong nagdaang linggo. Sa kabila ng karahasang ito, pinuri ng opisyal ng Hamas si Sinwar at itinuturing na isa umanong bayani na nakipaglaban sa mga puwersa ng Israel hanggang sa kanyang huling hininga sa kabila ng umano'y pagiging mastermind ng pag-atake noong unang linggo ng Oktubre na ikinamatay ng 1,200 katao sa Israel. Sa kabila ng terorismo at pagkamatay ng kanilang pinuno, hindi matitinag ang mga mamamayang Palestinian na makamtan ng kanilang karapatan laban sa Israel. Sa balitang sports, secured spot na ang E-Gilas Pilipinas para sa E-FIBA World Finals Season 3 sa Disyembre matapos magwagi sa Regional Qualifying Tournament. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Pasok na sa World Finals ng E-FIBA Season 3 ang E-Gilas Pilipinas, makaraang itanghal bilang Asia's Best in Virtual Basketball sa qualifiers ng kompetisyon nitong weekend. Nakakuha ng spot ang E-Ballers matapos daigin ang Indonesia sa Grand Finals na nagtala ng 2-1 mula sa scores na 67-69, 69-48 at 67-40. Isa itong magandang panalo na kanilang kakailanganin na momentum hanggang sa finals ng Season 3. Samantala, ang regional qualifier at finals ay nagsimula nitong ikaunang araw ng Oktubre na magtatagal hanggang ikapito ng Nobyembre, kung saan 62 bansa ang naglalaban-laban mula sa 7 rehiyon sa iba't ibang panig ng mundo
para sa titulo ng kampyonato sa rehiyon at spot sa prestihiyosong World Finals ng IFIBA. Nakatakda namang ganapin ang World Finals ng kompetisyon sa 11 hanggang 12 ng Disyembre, kung saan nakatakdang maging host ang bansa na gaganapin sa SMX Convention Center sa Clark, Pampanga. 40 manlalaro gamit ang PlayStation 5 na inilabas ng NBA 2K25 ang paglalabanan ng korona ng IFIBA World Champion, kung saan naghihintay ang prize pool na $50,000. Sa kabilang banda, umaasa ang national squad na maagawang tropeyo sa defending champion na USA na itinanghal na kampiyon sa nagdaang season sa Sweden meet. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Trending ngayon ang joint single na Apatse ng K-pop Blackpink member na si Rosie at American singer-songwriter na si Bruno Mars. Pumatok sa fans ng dalawang mga awit ang kanilang pinakabagong kanta na inilabas noong nakaraang linggo. Hango ang title ng kanilang kanta sa slang word na ang ibig sabihin ay apartment at isa ring Korean drinking game sa South Korea. 2 araw mula nang mai-release ang opisyal nitong music video, pumalo na sa 67 million views ang kanilang artistic collaboration na kinagigiliwan rin sa iba't ibang social media platforms. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Ballot listing ng mga partido sa balota, kumpleto na. PITX nagsisimula ng maghanda para sa pagdagsa ng mga biyahero sa nalalapit na undas. Dating Pangulong Duterte, inimbitahan nang dumalo sa pagdinig sa Kamara ukol sa war on drugs. Senate President Cheese Escudero, iginiit na hindi katanggap-tanggap ang pahayag ni BP Sara sa pamilyang Marcos. Igilas pasok na sa IFIBA World Final Season 3. Blackpink Rosé, Bruno Mars naglabas ng hit single na Apatse. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.